Isang linggo bago ang araw ng Pasko, abay fully booked na ang ilang biyahe sa mga bus terminal. At live mula sa PTEX, nasa frontline ng balita niyan, si Gerard de la Peña. Gerard, kumusta na ang mga pasahero dyan? Nako Cheryl, heto nga at napakahaba na ng pila ng mga main character na pauwi ng kanilang mga probinsya para doon magdiwang nga ng Pasko. Kanina nag-ikot-ikot tayo sa mga ticket booth dito sa PTEX at nakita natin marami ng mga nakapaskil na fully booked na mga biyahe at hanggang sa katapusan na ng taon na yan. Kabilang na dyan yung mga biyahe na papuntang Camarines Norte, Camarines Sur at sa Albay. May mga nakausap din kami mga pasahero na dismayado dahil hindi sila pinayagang makapag-reserve ng kanilang mga biyahe para sa Lunes o sa Martes at sinabihan silang mag-walk-in na lamang sa mismong araw ng kanilang biyahe. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan sa mga pasahero na kausap natin. Mahirap po talaga kasi fully book na daw po eh. By January na daw po yung available. Gusto ko sana talagang pagpunta dito, meron ka ng ticket. Kaya lang, sabi nila, ngayon fully book na talaga. Pero on that time na pumunta ka dito, may masasakyan naman daw. Pero mas maaga kang pupunta dito. Cheryl, paliwanag naman ng PTEX management, walang dapat ipag-alala ang mga pasahero dahil may sapat na supply ng mga bus para may masakyan sila pauwi ng probinsya. Na kung maaalala natin, Cheryl, lang ako na rin ng LTFRB na maglalabas sila ng mahigit 1,000 special permits para nga masiguro yung masasakyan ng mga pasahero papunta sa mga probinsya. Pakinggan natin ang pahayag ng PTEX management. Wag po tayo magpanic na wala nang available tickets dahil meron naman po tayong maraming supply. Nag-ensure po tayo na marami tayong supply. Pwede po mag-walk-in lalo na kung bago tayo sa bisperas ng Pasko babiyahe. Cheryl, kanina nag-ikot-ikot din tayo sa NAIA at nakita natin, hindi pa ganun karami yung mga pasaherong nagpupunta sa mga probinsya o lumalabas ng bansa. Pero napakarami naman yung mga dumadating galing sa ibang bansa, partikular na yung mga OFW na dito magdidiwang ng Pasko. Ang observation lang nila, mabilis yung paglabas nila ng immigration dahil may mga bago ng electronic gates na bagong install nitong New NAIA Infrastructure Corporation at ng Bureau of Immigration. Pero napansin lang nila, medyo delayed yung paglapag ng kanilang eroplano at kapag nakalapag naman ito, tagal na nakatigil sa runway. Ang paliwanag dyan ng mga source natin dyan sa airport, sinasabi nila dahil sa sobrang dami ng flights, halos sabay-sabay, medyo hindi, parang alam mo yun, may traffic na sa langit, kumbaga, kaya nagtatagal yung mga eroplano. Cheryl, balik naman tayo dito ulit sa PTEX. Ang sinasabi ng mga otoridad dito ay posibleng umabot ng 3 milyong pasahero yung gagamit ng pasilidad na ito mula ngayong araw na ito hanggang sa January 5. Pero ina-expect natin na talagang napakaraming pasahero dito sa December 23. Yun ang huling araw ng trabaho dahil yung December 24, yung bisperas ng Pasko, ay dineclare naman na special non-working holiday. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Mga kapatid, Cheryl Cosing po. Maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong issue at headlines. Mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.